Hi guys, Mila Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay? So, we will start po with Aries. Let's see, ano kayo posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the 6 of Earth, 5 of Water, the 7 of Air, and then we have here the Sun. Okay. Meron ditong nangloko sa'yo na parang pinagsisisihan niya na konsensya na siya sa kung ano yung ginawa niya sa'yo. Okay? Na parang sa sobrang pagkakonsensya niya, parang ibibigay niya sa'yo yung hinihiling mo. Or pwedeng, alam mo yung gawain ng mga guilty people na parang as a way of panunuyo or paglilinis kamay, parang ganyan, na mas nagiging malambing sila, mas nagiging maamo, ganon, bigay hilig, para lang kumbaga mapatawad sila or parang luminis yung konsensya nila or mawala nga yung guilt na nararamdaman nila. Okay, so pwedeng mangyari yun. And because of that, you might take it like, talagang nagsisisi na siya sa ginawa niya sa akin, ganyan-ganyan. Ginagawa niya ngayon ang lahat para sa akin. So, pwedeng makaramdam ka ng happiness sa mga susunod na mga araw dahil sa mga ginagawa niya or gagawin niya. Okay? And then we have here the 3 of Air, the 2 of Earth, the 3 of Earth, and the 10 of Earth. Okay. So, ang nakikita ko dito, parang nag-aalangan ka pa rin. Okay, nag-aalangan ka kung makikipag-ayos ka ba sa kanya or hindi, or kung seryoso na ba talaga siya sa'yo, kung wala na ba talagang third party, or kung hindi ka na ba niya lolokohin muli, ganyan. Parang tinitimbang mo ng maigi yung mga bagay-bagay. Even kahit na sabihin nating masaya ka sa mga pinapakita niya sa'yo, still, yung sa isipan mo, parang naguguluhan ka. Okay? Kung totoo na ba to, or pakitang tao lamang, ganyan, kung magloloko pa ba siya in the future, or if things will work out, kung magkakaroon pa kayo ng seryoso or stable na relationship eventually. Okay. But I can see here na you are leaning more on the working things out nga with this person. So somehow, mas mataas yung feeling mo na magiging maayos ang lahat-lahat. Okay? And then we have here transformation. So yes, magkakaroon nga ng mga pagbabago. And then we have here the 6 of Air. Again, it talks about positive changes. So transformation is yung pagbabago. 6 of Air, positive na pagbabago. And then we have here the 10 of Fire. Okay. Ibig sabihin, may mga pagbabago on how you deal with your problems, on responsibilities, ganyan. Hindi sinasabi dito na mawawalan kayo ng mga problema. It just means na meron kayong mai-encounter ng mga problems along the way. But
pwede ninyo itong maayos, pwede ninyong ma-handle ang mga ito in a good way, at pwede nyo rin na basta may magkakaroon ng transformation on how you deal with each other or sa mga problema ninyo. Okay? And then, pwede rin na ibig sabihin kung ano man yung mga current na problems ninyo ay maisasaayos na. Okay? And then we have here the 9 of water, and because of that, maaaring makaramdam ka nga ng emotional happiness or emotional fulfillment, like you feel na natutupad na yung mga pagkaantay-antay mo at mga hinihiling mo. And then we have here the messenger of air, basically because pwedeng yung person mo ay talagang nagiging person of action, talagang ginagawa niya yung makakaya niya to make you feel really happy. Okay, malaki din yung chance na itong person mo is fire sign. And then we have here the page of earth. Andito rin si page of earth, so earth sign pwede din. Okay, so hindi lang siya kumbaga puro salita this time, making promises to you about what will happen with your future, but makikita mo na kumikilos siya. May mga ginagawa siya para mapatunayan sa'yo yung mga pinagsasabi niya. And because this is the page of earth, ibig sabihin, reliable or may potential, kumbaga, na talagang matupad whatever promises na sasabihin niya sa iyo. Okay, but for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. So, we have here the page of earth, love, king of water, and then 4 of earth. Okay, so meron magre-reach out sa inyo sa mga susunod na mga araw. It can be an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so mahal ka nitong tao na to, na parang hanggang ngayon hindi kanya mapakawalan. I think sa sobrang pagmamahal sa'yo nitong tao na ito, parang masyadong may pagka-obsess or possessive. Okay? Ngayon, kung yung person ninyo ay hindi ganon, maaaring kayo yung masyadong possessive or clingy sa tao na to, maaaring kayo yung sobrang nagmamahal sa kanya. But either way, ang sinasabi dito, magre-reach out sa inyo itong tao na to sa mga susunod na mga araw. And then we have here the 7 of water, the king of fire, the 4 of water, and the page of fire. Yun nga lang, meron din ditong ibang tao, a fire sign or a water sign. So, hindi ako sure kung kanino yung may third party or parang may iba ng interest eh. Pwedeng kayo, yung may iba na kayong pinag-i-interesan, parang may option na kayo eh, na siguro kung kailan nababaling nyo na yung attention nyo sa iba, saka ngayon magpaparamdam itong isa. Okay, so right now, I see that you are somehow attracted to someone else. Okay, if not, pwedeng merong na-attract sa inyo na iba. Basta meron kayong pagpipilian dito. Pero, even though na andoon yung excitement dito sa bagong person na ito, somehow, parang hindi kayo ganun na
kakontento. It's like something is still missing, or pwedeng there's a part of you pa rin na hinahanap-hanap yung inyong nakaraan or itong tao na ito na nauna. Okay? So, ngayon, nagdadalawang isip ka or namimili ka sa kanila. Okay? And then we have here the Five of Air, the Page of Air, and the Strength card. So, sa nakikita ko dito, parang magkakaroon ka ng lakas ng loob to really choose. And ang pipiliin mo na layuan is yung tao na nagsinungaling sa'yo. Parang meron kang malalaman na information in the next couple of days na tipong makakapag-desisyon ka na finally iwasan or layuan itong tao na ito na nagsinungaling sa'yo. Parang nagkaroon ka ng courage bigla because of this information that you will learn, na malalaman mo na parang naglihim siya sa'yo or nagsisinungaling siya sa'yo, kaya lalayuan mo siya. Okay, so hindi ko alam kung sino pa exactly yung sa kanila yung lalayuan mo, basta kung sino yung nagsisinungaling sa iyo. And then we have here the King of Air, the Hierophant. Okay, so kung sino man yung honest, yun doon ka makikipag-relationship. Okay, and then we have here the High Priestess, na you feel like you are making the right decision, na nagpakawais ka. This time, hindi mo pinairal ang iyong damdamin. It's more of pinairal mo yung utak mo para makapili ka kung sino sa kanila talaga yung nararapat na ibigin mo or makarelasyon mo. Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see. Ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? So we have here the Five of Earth, the Six of Air, the Ace of Air, and we have here the Nine of Water. Okay, so kung nahihirapan kayo na maka-move on, or if you feel lonely, sad, pareho lang yata yung lonely and sad, or alone, okay, pwede na sa susunod na mga araw, magkakaroon na ng pagbabago. Hindi ka na makakaramdam ng loneliness. Okay, maybe because finally you will find within yourself the answer that you've been looking for, or pwedeng ma-figure out mo na sa sarili mo kung bakit nangyari ang mga nangyari, para naging klaro na sa'yo lahat. Pwedeng nagkaroon ka na ng closure sa sarili mo. Okay, at because of that, mawawala yung sadness na nararamdaman mo, at pwedeng makaramdam ka ng sudden parang happiness or some kind of fulfillment na parang, oh my God, finally nagising ako sa katotohanan. Okay, naging malinaw na sa akin ang lahat-lahat. Ganyan. Okay, and then we have here the Eight of Earth, the Nine of Air, the Five of Water, and then the Four of Water. So, ang sinasabi dito, even though sasabihin mo sa self mo na, okay, stop na akong maging sad, malinaw na sa akin, okay, parang kailangan ko nang mag-move on, hindi sinasabi dito na solid talaga na, tuloy-tuloy na yung progreso mo. No. Of course, it's going to be a struggle. It's going to take a lot of effort. Okay, it will cause you to really overthink.
or stress pa din, parang ganyan. May mga panahon pa rin na iiyak-iyak ka, na mamimiss mo yung tao na yon. Pero nga this time, you will exert effort. Talagang kikilos ka, gagawa ka ng paraan to get yourself out of the situation. Kung dati puro ka lang iyak-iyak, nagsi-self-pity ka, na naaawa ka sa stress, parang nakaawa-awa yung sarili mo, ganyan. Pwedeng mag-iiba nga yun. Parang magkakaroon ka ng courage to move forward. Okay? Talagang i-exert mo lahat ng effort mo para kumilos. Siyempre, di ba? May panahon talaga na hindi maiiwasan na mag-doubt ka or panghinaan ka ng loob na naman. Pero, as long as alam mo na kailangan mo nang gawin, okay, you will keep on finding the courage, kumbaga, to move on. Okay? And then we have here the Queen of Air. And because of that, parang naging stronger ka dito. Okay? Queen of Air is someone na kahit na single siya, diborsyada siya, separada, ganyan, wala siyang pake. Handa siya na iwanan or alisin sa buhay niya ang mga bagay or tao na hindi nakakapagdulot sa kanya ng kabutihan. Okay, so pwedeng maging ganun ka. Na parang alam mo sa self mo yung worth mo eh. And binavalue mo kumbaga yung peace of mind mo. Eh kung yung tao na yon or yung bagay na yon eh makakadulot lamang sa'yo ng kaguluhan, eh di bali na lang. Parang handa ka na lumayo or umalis. Okay? And then we have here the Page of Air. And we have here the Four of Air. Okay. So, based sa mga barahan na to, para kang self-healing, recovering, rejuvenating, ganyan. You're focusing on yourself. You are parang discovering yourself once again. Ganon, kinikilala mo muli yung sarili mo, inaasikaso mo uli yung self mo. Pwede kang magbakasyon, pwede kang mag-makeover. Basta anything that has something to do with improving yourself or finding out what you want, what you like, discovering again the things that makes you happy, na hindi ka nagre-rely sa ibang tao. Okay, and then we have here the Hermit and the Messenger of Fire. And sinasabi dito, just when you think you are happy being alone, kasi may time talaga na parang single ka lang eh. Parang may enjoy mo talaga yung single life mo, na inaasikaso mo lang yung self mo. Para ka ng ermitanyo, gano'n. Pag dumating yung panahon na hindi mo na iniisip na magkakarelasyon ka, yung parang hindi ka na masyadong atat na magka-love life, that's the time. May darating sa'yo. Someone will get attracted to you again. Okay? And then we have here the Strength card. It can be a fire sign also na niligawan ka. Susuyuin ka nitong tao na ito. Okay? Pero for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.